Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung medyo malaking problema sa pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas. Magsisimula na daw sa April 28. Yun ang nabasa kong post sa Cebu. I don't know sa ibang provinces. But ito dahil subsidized, magtutulungan ang national government at ang local government sa subsidy sa bayad. Ang kawawa dito, yung mga maliliit na LGU na hindi kayang isubsidize ang 20 pesos per kilong bigas. So, kaya mag-iinggitan ito. Instead na makakuha sila ng boto, lalong magtampo ang mga tao sa kanila. Okay, so pakinggan muna natin itong press conference ni Yusek Castro at ang tanong ng isang reporter na magandang tanong. Follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20, tig 650 ang national at local. What happens to the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Pinag-aaralan pa lang. Pamunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FPI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FPI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Okay, so klaro na, no? Mabuti na lang at naitanong nitong reporter. Ang presyo is 33 pesos yung NFA rice na yun. So, ibebenta ng 20. So, yung 13 pesos is subsidized. Abunuhan ba? At ang sabi ng Agriculture Secretary, hati ang national government 650, 6 pesos 50 centavos ang kanyang isubsidize, ang LGU naman 650 rin sa kanya para makabenta sila ng tig 20 per kilong bigas. Hindi naman lahat ng LGU malaki ang income. Sa Visayas nga marami dyan ang third class, fourth class municipalities na hindi kayang mag-subsidize. So, anong mangyari? Ang sigurado lang na magbebenta ng mababang presyo ng bigas, yung 20, yung mga syudad. Example, Cebu City, Mandawi City, kung ano pa yung mga malalaki, first and second class municipalities, may income yan, kaya nila. But mas marami sa bansa ang mga third and fourth class municipalities. So, kawawa ang mga residente na nasa third and fourth class municipalities. Kung kayanin siguro ng third and fourth class municipalities, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, pinakamatagal, 1 week. After that, wala na. So, bakit hindi na lang ma-shoulder? Kaya ang tanong ng reporter, hanggang kailan pwede na ang national government i-shoulder na lang niya yung 13 pesos na subsidy? Hindi naman ito na i-budget. Wala sa budget ito. I don't know saan nila kinuha yung 5 billion pesos sa DA para i-subsidize. Yun yung 650. So, depende na sa mga local governments na mag-subsidize ng another 650 per kilo. So, ano sa tingin nyo?
Magtatagal bang programang ito? Siguro, magtatagal hanggang matapos ang eleksyon. Hanggang May 12. Kasi, ano na ito it's another way of, alam mo na, eleksyon. Huwag na ninyong lukuhin pa ang taong bayan. Kitang-kita na ito related sa eleksyon. Bakit Visayas? Kasi vote rich po ang Visayas. At saka mahina ang alyansa sa Visayas. Kaya unahin nila. Mindanao, wala silang pag-asa. Kahit ilibre pa ninyo ang bigas sa Mindanao, subukan niyo. Kahit 10 pesos o libre. Nako, pipila ang taga Mindanao. Bibili. Boto? Never na iboboto ang alyansa. Ang trust rating ni PBBM sa Mindanao is only 4%. Trust rating ni Romualdez is 2%. The lowest in history. Trust rating ni VP Sara, 97%. Kaya never sila na magbenta dito sa Mindanao kasi wala ring epekto yung pagbebenta nila ng murang bigas. Dahil hindi sila makakakuha ng boto kung meron makakaunti. Kaya the best talaga na area is Visayas kasi may pag-asa. Kaya lang muwais na ang mga tao ngayon. So, sa mga kababayan nating sa Visayas, pagdating ng panahon na magbenta, pumila na kayo. Pagkakataon nyo na ito na makakuha ng murang bigas. Kaya lang, maliit lang 10 kilos per week lang ang mabili ninyo. So after that, pila ka na naman. So pila ka ng pila. I don't know kung how many hours kayong pipila. Baka abutin kayo ng ilang oras. Okay lang sana kung mabilisan. So, kaya ba nilang i-sustain? I'm not sure. Hanggang election lang. After that, wala na. Natapos na yung objective makakuha ng boto. Sabi nila, nationwide? I doubt it. Sabi nila, hanggang 2028? I doubt it. Sige na lang. Let's give them the benefit of the doubt. Magbenta kayo para naman matulungan ang mga naghihikaos na mamamayang Pilipino. Okay, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel, mga kaibigan. Ang ating sweldo is tinutulong natin sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Kaya salamat sa inyong panunod, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads.